Congressman Tenyo at Congressman Sara Ilago, matindi ang pagtutol na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, at yan po ay hayagan nilang inihayag sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms Committee hearing na nangyari noong Huwebes sa Kongreso. Kung hindi nyo pa napanood ito mga kapobre, panoorin nyo na. Here we go. Hello! Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat mga kapobre. At una sa lahat, batiin ko ng Happy Fiesta ang kalapit barangay namin dito, ang Barangay San Roque, headed by Honorable Barangay Captain Eliseo Cabardo, ang aking matalik na kaibigan. Gong Cabardo, happy pista po. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, update na naman sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So mga kapobre, sa nakapanood sa committee hearing sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa Kongreso, ibinahagi na po natin ang ilang mga posisyon ng mga ahensya at mga grupo na inimbitahan ng nasabing komite. At bukod sa kanilang mga posisyon mga kapobre, mayroon po tayong napansin na mga matinding pahayag galing mismo sa mga membro ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Mayroon tayong napansing 3 congressman na mariin po nilang tinutulan ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon postponement. At ito po ay sina Congressman Montes, Congressman Tenyo at saka si Congressman Sara Ilago. Matindi po ang kanilang mga pahayag, matindi ang kanilang pagtutol sa pagpo-postpone ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Lalo-lalo na po itong pahayag ni Congressman Tenyo at saka ni Congressman Ilago. Sinabihan ni Congressman Tenyo ang kanyang mga kapwa kongresista at mga authors ng postponement na wag na nating ituloy ito. At saka si Congressman Sara Ilago naman ay bakit daw isakripisyo ang karapatan ng mga mamamayan na pumili ng kanilang mga leader sa barangay. Para klaro at maintindihan ng ating mga kababayan, ito po ang mga congressman na nagpahayag ng kanilang pagtutol na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Here we go, panoorin po nyo mga kapobre. Yes, Representative Tino. Thank you, Chair. Chair, una maraming salamat po kay Chair Garcia sa napakalinaw na paliwanag nung jurisprudence kaugnay sa usaping ito, no, na sa Makalintal versus Comelec, talagang inuna ng Comelec ng Supreme Court yung right of suffrage ng mga mamamayan. Sabi nila, kailangang maprotektahan at masigurado na yung karapatan, yung pinaka-basic na karapatan ng bawat mamamayan na pumili at magpalit ng kanilang mga officials, including barangay officials, dapat yun ang pangunahin. So therefore, kung magkakaroon man ng postponement, magpapasa ng batas ang Kongreso ng postponement, kailangan may susunod sa striktong criteria na banggit na ito, no? So ang nalinaw din na ayon sa konstitusyon, ang kapangyarihan ng Kongreso ay mag-fix ng term, no? So hindi postponement. Postponement, yes, pero merong strict criteria. So narinig din natin na kakapasa lang
nung batas para i-fix yung term 2024. Mula 3 taon ginawang 4 na taon, no? At kaya nga kung bibilangin kayong pang-4 na taon ay sa ngayon na. Kaya dapat merong eleksyon sa November, no? So malinaw po, ganyan ang sitwasyon ngayon. On the other hand, yung lahat ng mga bills na kinoconsider ng committee ngayon, malinaw din ay postponement or resetting o kung ano pa mang termino, pero sa esensya ay ipopostpone ang eleksyon. No, so yun po ang malinaw. Ngayon, naninibago ako sa sitwasyon ngayon dahil ang posisyon po namin ay kapareho ng posisyon ng ilang mga ahensya ng gobyerno, including the DILG, na sumusunod or tumatalima doon sa nilatag na jurisprudence na basically magiging questionable yung postponement, no? Dahil mas malinaw talaga ang kapangyarihan talaga ng Kongreso ay yung pag-set or pag-fix ng term, no? So in short, Mr. Chair, ang posisyon po namin ay talagang katulad nung posisyon na inilinaw ng Supreme Court, kailangan pangunahin ay irespeto natin yung karapatang bumoto ng mamamayan. No? At nung bumoto sila, ang intindi nila ron ay merong merong hangganan, merong malinaw na takdang hangganan. No? At ngayon, ito yung magkakaroon na dapat ng eleksyon sa November. Kanina pinapaliwanag, of course, kinikilala natin yung halaga ng mga barangay officials, lalo na yung mga barangay captain natin. Andito yung liga ngayon. Tama yung sinabi nila, sila yung pinaka-direct na mga frontliners ng gobyerno sa iba't ibang mga serbisyo. Totoo po yun. No? Kaya nga lalong mahalaga na yung karapatang pumili ng ating mga mamamayan ay respeto. Kasi kung mahusay, di pwedeng bigyan bagong mandato, pero kung hindi mahusay, critical yun no? Dahil sila nga yung frontliner, ay pwede silang palitan. No? Kaya po, Mr. Chair, yamang yung mga measures ngayon mukhang puro postponement at malinaw na sinabi ng iba't ibang mga ahensya at saka ng COMELEC at ng mga legal experts natin dito na sabi dito, no, sa Supreme Court, sa jurisprudence. Actually, with respect to the authors, tingin natin ay baka dapat medyo wag na nating ituloy yung consideration sa mga measures na ito. Congresswoman Sara Hilago. Okay, maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, ang suliranin ko ho dito sa ginamit na primary justification at rational na state of national energy emergency at yung crisis natin sa mataas na presyo ng langis, maging ng kuryente na napakalaki ng epekto rin sa presyo ng pagkain at iba pang mga batayang pangangailangan ay dalawang bagay. Una, parang sinasabi ho natin na dun sa date na kung kailan natin i-move yung barangay at SK elections ay naresolba na yung crisis na ito na hinaharap natin. Isang bagay na matagal na ring problema ng ating mga kababayan bago pa yung oil price shock. Bukod pa dyan, yung state of national energy emergency, nakabatay ho dun sa geopolitical tension din na nasa labas ng bansa. Kumbaga, yung US war on Iran at iba pang mga external na reasons na labas po sa ating kontrol. Pangalawa, para pong meron na tayong admission na walang konkreto at agaran na solusyon ang pamahalaan sa hinaharap natin na krisis. Hindi ba pwedeng ngayon pa lang meron na tayong immediate and concrete action and solution
dun sa hinaharap natin na krisis ng enerhiya? Ibig sabihin ba, kailangan pa nating masakripisyo yung matagal nang pinaghahandaan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kabataan at mga kapwa natin lingkod bayan na nandirito, para na makatakbo, makalahok, no, sa darating na eleksyon. Dahil ho doon sa seeming na failure or yung inability, no, na magkaroon ng agarang solusyon, no, sa pagpapababa ng presyo ng langis dito sa krisis na hinaharap natin. At dagdag pa, Mr. Chair, paano kung hindi pa na-resolve ang krisis na ito? Dahil magpo-postpone na tayo ngayon, dahil dito sa energy crisis, ito ho ay isang delikado na precedent na sinasabi natin na hanggat nandyan ang krisis, ibig sabihin, postpone lang tayo ng postpone ng isang napakahalagang exercise na ito, na napakahalaga sa demokrasya dito sa ating bansa. Yun ho yung aking mga pangunahin na pag-aalinlangan. No? Hindi lang sa mismong postponement, na sa kasaysayan naman ay lagi ho talaga naming tinututulan sa paniniwala na ito ay nakakalabag dun sa conduct ng regular at periodic elections sa ating bayan. Pero yung mismong paggamit ng energy crisis, no, bilang basis ng postponement. Yun ho, no, yung aking mga pangunahin na hindi lang agam-agam, pero sa tingin ko ho ay seryoso na isang bagay na wala namang direkta, no, na link dun sa mismong logistical preparations at mismong conduct ng election sa darating na November. Sigurado po merong epekto, di ba? Alam natin mga pamasahe, pagkain, logistics, etc. Pero sa tingin ko ho, hindi ito substantial at compelling reason, no, to postpone the upcoming barangay and SK elections. So yan po ang aking sinasabi, mga kapobre. Kung mayroong mga congressman na pabor na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, mayroon din pong mga congressman na tutol na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kaya sinasabi ko na ito po ay dadaan sa masusing deliberasyon dahil hindi ito basta-basta maipasa. Dahil marami ding mga congressman na ayaw nang i-postpone itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So dito sa committee hearing, nakita natin 3 congressman pa lang yan ang nagpahayag ng kanilang pagtutol. At pinakamatindi, itong sinasabi ni Congressman Sara Ilago. Sabi ng Sara Ilago, ang pangunahing dahilan daw ng pagpospon ay itong krisis sa enerhiya na ating naranasan ngayon. At ito po ang argumento ni Congressman Sara Ilago. Kung may krisis daw, bakit hindi daw gagawa ang gobyerno ng mga hakbang para tugunan itong krisis na nangyari sa ating bansa? Bakit kailangan pang isakripisyo itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon na siyang pinakahihintay ng ating mga kababayan? Bakit kailangan pa daw kitilin ang karapatan ng ating mga mamamayan pumili ng kanilang mga barangay leaders? Paano daw kung hanggang 2028, kung saan yan po ang gusto ng mga congressman na i-postpone hanggang 2028? At paano daw kung hanggang 2028 nandun pa rin ang krisis? So postpone na naman. So yan po ang pinunto ni Congressman Sara Ilago. Bakit daw hindi na lang hayaang maimplementar itong kasalukuyang batas na Republic Act 12232 at hayaang matisting or ma-implement itong nasabing batas? Dahil kapapasa lang nito, hindi pa ito na-implement, kaya dapat muna itong i-implement ang Republic Act 12232. So yan po ang matinding pahayag ng ilang mga congressman na
na tutol na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. This is your Cap John Official. Bye-bye. Please support, please subscribe. God bless us all.